Ang Epifanio de los Santos Avenue o EDSA ay ang pangunahing daluyan ng kasaysayan at komersyo sa Metro Manila. Binuo noong 1940 bilang North-South Circumferential Road at kalaunan ay tinawag na Highway 54. Ang kalsadang ito ay nilikha upang pagdugtungin ang mga hilaga at timog na bahagi ng lungsod. Noong 1959, binigyang pugay ng pamahalaan ang dakilang Pilipinong iskolar, manunulat at hurista na si Epifanio de los Santos sa pamamagitan ng pagpapangalan sa highway na ito sa kanya. Nakalaunan ay naging sentro ng pag-unlad ng mga pangunahing business districts gaya ng Makati, Ortigas at Cubao. Higit sa pagiging kalsada, ang EDSA ay naging simbolo ng soberanya at demokrasya ng mga Pilipino sa buong mundo. Dito naganap ang mapayapang 1986 People Power Revolution na nagpatalsik sa rehimeng Marcos at nagpanumbalik sa kalayaan ng bansa. Naging saksi rin ang highway na ito sa iba pang mahahalagang political na pagbabago gaya ng EDSA 2 noong 2001. Sa kabila ng kasikatan nito sa matinding trapiko sa kasalukuyan, ang EDSA ay nananatiling puso ng bansa, kung saan nagtatagpo ang aspirasyon ng mga mamamayan at ang mabilis na daloy ng modernisasyon. Naging saksi rin ang highway na ito sa iba pang mahalagang political na pagbabago gaya ng EDSA TAD noong 2001. Sa kabila ng kasikatan nito sa matinding trapiko sa kasalukuyan, ang EDSA ay nananatiling puso ng bansa kung saan nagtatagpo ang aspirasyon ng mga mamamayan at ang mabilis na daloy ng modernisasyon. Solid trivia, alam mo ba na bago naging EDSA ang pangalan nito, tinawag din itong 19 de Junio bilang pagkilala sa kaarawan ni Jose Rizal. Medyo nakakatuwang isipin, di ba? Sa katunayan, si Epifanio de los Santos na pinag-alayan ng pangalan ng highway ay hindi isang politiko o sundalo, kundi isang Renaissance man. Siya ay tinuturing na isa sa pinakamatalinong Pilipino sa kanyang panahon, isang bihasang gitarista, pintor, kritiko ng sining, at kolektor ng mga bihirang dokumento ng kasaysayan. Grabe, sobrang dami niyang alam at nagawa. Tanong, sa tingin mo, sa kabila ng modernisasyon at pagsisikip ng daloy ng trapiko, dapat pa rin bang manatiling lugar ng mga protesta at pagtitipon ng EDSA o dapat na itong ituring na purong kalsada para sa transportasyon lamang? Ano sa palagay mo?
Source: Official Gazette of the Republic of the Philippines, National Historical Commission of the Philippines, at DPWH Historical Archives, year 2026. Kung may natutunan ka, please subscribe to Ambing PH.